unang linggo sa buwan ng Nobyembre. Tayo po ay tatalakay sa buong buwan ng Nobyembre sa temang Trusting God in Difficult Times. Ang pagtitiwala sa ating Diyos, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan ng buhay. Sa ating pong teksto, 2 Corinthians chapter 4 from verses 16 to 18 na may temang do not lose heart. Nais ko pong basahin sa wikang English. So we do not lose heart though our outer nature is wasting away, our inner being renewed day by day. For this slight momentary affliction is preparing for an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. May the Lord bless upon reading His word. Let us pray. Aming Diyos, aming Ama, ipinagpapasalamat po namin ang buhay na nagmumula sa iyo. Ngayon kami po ay dumadaan sa mga samot-saring pagsubok ng kahirapan, COVID-19, bagyo. Nasusuot po kami sa mga hamon ng buhay. But praise be to God. You are faithful, God. Ang mga pangako mo ay pwede naming panghawakan. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na makaugnay sa temang pagtitiwala sa iyo, aming Diyos, lalo na sa panahon ng kahirapan. Sa tulong po ng sulat ni Apostol Pablo, makagawa at kumilos sa Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang kami lalo pang magtiwala kahit sa panahon ng kahirapan. At makita namin ang daan ng pagtatagumpay, hindi lamang ngayon hanggang sa mga susunod na panahon sa itinakda mong makasama ka namin. Purihin ka dakilang Diyos, pagpalain mo ang mga anak namin, ang mga pamilya, at ang aming pong mga kapatiran na kami ngayon nagkakaisang sumasamba sa iyo. Dito man sa iyong iglesia o sa kanilang mga tahanan. Sa mga kapatid namin mula sa abroad at lahat ng extended family, O Lord, who's worshiping with us and listening to your word. Ang pagpapala ang siyang dumako sa kanilang mga buhay. Purihin ka dakilang Diyos, dalangin namin ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pamagat ng ating pong pagtalakay sa aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 4, mga talatang 16 hanggang 18, ay may pamagat na do not lose heart. Yan ay hango dito po sa verse 16. So we do not lose heart, though our outer nature is wasting away, our inner being renewed day by day. Ang emphasis ng konteksto ay ang pagkakaroon ng tamang pagkaunawa kung ano yung ginawa na ng Diyos sa buhay natin at hindi nakatuon sa mga bagay na mangyayari pa lamang sa hinaharap. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, meron po tayong 3 bagay na pwede natin makita na siyang magpapalakas ng ating pong pananampalataya at lalo tayong magtitiwala sa Panginoon sa panahon ng kahirapan. Allow me to share with you first the meaning of
trusting. Alam po natin ang kahulugan pag ang pinag-uusapan po natin is all about God. God is the one who created us. Siya po yung lumikha sa akin at nagbibigay ng lahat ng bagay sa buhay natin in order to become more than conqueror and not to become a survivor in this world. We understand about faith that believing to the things that not unseen. Hindi nga po sa mga bagay na nakikita lamang, kundi maging sa mga bagay na hindi nakikita ang isang kapahayagan ng ating pananampalataya. And what is this trusting? Trusting means to allow someone to do something without fear of the outcome. Ito daw yung isang kahulugan o isang mas mababaw pero totoo na kung tayo daw ay nagtitiwala, hinahayaan po natin sa isang pinagkakatiwalaan natin na gumawa ng anumang mga bagay sa buhay natin na walang takot anuman ang maging resulta nito. Again, trusting to allow someone to do something without fearing the outcome. Now, number 1, para po magawa nating magtiwala, kailangan una gawin natin, always look on God. Madalas ang nakikita po natin, yung situation na meron tayo. Kapag nakita po natin yung COVID-19, ano po ang nagiging epekto nito sa buhay ng tao? Well, of course, fear. Takot dahil pwede pong magsara ang maraming kumpanya, which is nangyayari iyan. Maaari pong marami ang mawalan ng trabaho, which is nangyayari din po yan. At dumating po yung paggutom. If we look on things that happen today, it brings fear sa bawat isa po sa atin. That's why the Bible, through Apostle Paul, encourage every Christian to look on God and not the things what happening today. Totoo naman na nakikita natin, visible yan Nakikita po natin at nararamdaman po natin yung bagyo. Anong signal na po sa iba? Sa Batangas, signal number 4. Sa atin po, sa NCR, signal number 3. Alam niyo po, makita mo man o hindi, ang lakas ng hangin at lakas ng ulan, kung magtutuon ka lang doon sa tinatawag na lakas ng bagyong paparating o dumadaan na sa ating bansa, it will bring fears to each one of us. Ang hatid dito, kapatid, takot. At kapag ang tao ay natakot, malamang resulta nito, panic, chaos, and it will not help. Hindi po ito makakatulong. That's why the Bible, as Apostle Paul recommend to each Christian that instead we look on things happen, kung ano man yung nangyayari, happening today, instead na tumingin tayo sa mga bagay na nangyayari ngayon, ang gusto ng Biblia, ang sinasabi at ini-encourage ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ngayon, always look on God. Patuloy po tayong tumingin sa ating Diyos. Kung titingnan po natin yung verse 18, as we look not on things that are seen, but to the things that are unseen. Sinasabi po ni Apostol Pablo, sinasabi po ng mga mananampalataya sa Korinto, na ang mga Kristiyano dapat nakatingin hindi sa mga bagay nakikita, but rather nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. And what does it mean?
Looking to the things that not unseen is an expression of our faith. Because according to Hebrews, yung pananampalataya daw ay ang pagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. And it will help Allah para tayo po ay lalong lumakas sa ating faith. At magkaroon po tayo ng mas malinaw na pananaw kung ano yung dapat nating gawin, even in times of difficulties. Kasi bakit po? Mas nalalaman mo ngayon kung ano yung galaw mo. Mas nakakapagplano ka ng mabuti kung ano yung dapat nating gawin. It is important for us Christians that we are not just saying about what is faith, but believing on the things that we are believing. Doon tayo sa mga bagay ng pamumuhay, sa mga bagay na hindi lang natin sinasabing patungkol sa pananampalataya, kundi namumuhay tayo doon sa mga bagay o doon sa ating pong sinasampalatayanan. Ipinapaliwanag po dito sa Ephesians chapter 1 verse 18, ang tinutukoy po dito ay yung hindi yung mga bagay na nakikita mo physically and materially. But Apostle Paul speak about the eyes of our heart and the eyes of our mind, bringing us in the right understanding in our situation, ano ang dapat mong gawin. Ang sabi po dito in verse 18 of Ephesians chapter 1, mula po sa NIV version, New International Version, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Si Apostol Pablo mismo ang nananalangin para po sa individual na Kristiyano. Praying that your heart, that the eyes of your heart, sa wikang Tagalog, hindi po heart ang ginamit, kundi maliwanagan ng ating isipan. Bringing into understanding. Upang tayo po, sa buhay natin ito, maintindihan natin ang mga bagay-bagay. Bakit nangyayari? Bakit nagaganap? Hindi pa tapos ang COVID-19. May bagyo na naman. Kalalabas lang ng bagyo na nakaraan. May pumasok na naman. And then what happened next? Sabi po, maliwanagan ang ating mga isip. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope. Kapatid, saan ba nang gagaling yung ating pong pag-asa? Kasi kapag dumaan po yung mga samot-saring pagsubok, maraming kahirapang dumadaan sa buhay natin, ang tao nawawala ng pag-asa. Ano ba yan? Hindi pa tapos ang COVID. Hindi pa nakakaraos yung mga farmers na lugi dahil lumubog yung kanilang mga palay. Tapos eto na naman. Paano na kami? Nawawala ng pag-asa ang tao kapag kasunod-sunod yung kahirapan. Upang tayo po ay maiwas sa ganung sitwasyon, ang Biblia, si Apostol Pablo mismo, nananalangin sa bawat Kristiyano to enlighten our mind, our heart. Para saan? Makita natin yung pag-asa sa hinaharap. Ano yung pag-asa sa kasalukuyan? That even in hard time, in difficulties, sa mga masalimuot na sitwasyon ng buhay natin, meron pa rin tayong pag-asa. That's why the Bible, Apostle Paul encourages us. Encourage every Christian. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na nakikita. It will bring fears. Maghahatid lang po ito ng takot.
magdadala ito ng, alam niyo po, yung dapat na makagawa ka, hindi ka na makagawa. Alam niyo po ba ang number one sagot sa ating pong kinakaharap sa buhay? Yes, pwede po social distancing. It will help a lot. Wearing face mask and face shield will help us a lot. Malaking tulong po yan. Yung pagsasanitize, napakalaking tulong po yan. But more on that, ang pinakamalaking tulong at pag-asa at makakaahon sa ating pong kalagayan ngayon, walang iba kundi ang ating Diyos. That's why faith is essential. Kung meron pang mga mahalagang bagay sa mundong ito, totoo, mahalaga sila. But among all these things, higit sa lahat ng ito, ang mahalaga, yung Diyos na ating pong sinasampalatayanan. It always combines the God and the gift of faith we receive from the Lord. Looking on Him and having faith on our God, that even in difficulties, God will rescue each one of us. Naniniwala po ba kayo, kapatid? Na ang bagyong Rolly mananalanta. Subalit sa mga tinawag at sa mga nagtitiwala, walang mapapahamak. Yan po ang gusto ng Diyos, na makita sa bawat isa sa atin that every time we look on Him, na sa ating pong buhay, lagi tayong tumingin sa ating Diyos. Tingnan niyo po ang sabi at karanasan ni Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi nalulupig. Kung minsan, nababagabag kami, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Could you imagine that kind of experience? Sabi, left and right, kabi-kabila. Ang paghihirap na nararanasan. Saan bumaling? Nandun yung hirap. Bumaling sa kanan, bumaling sa kaliwa, sa harapan at sa likod. Magkakabi-kabila. Nandun yung paghihirap na kanilang nararanasan. Pero sabi ng Apostol Pablo, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan, nababagabag kami. Sino po sa inyo nakakaranas ng pagkabagabag? Meron po ba? Literally, yes, nababagabag po tayo. Sometimes dumarating po yung mga worries in life, and that's true. Of being human. Kung hindi ka nababagabag, hindi ko alam kung anong tawag doon. But the truth is, even Apostle Paul, yung mga mananampalataya po, nababagabag, sabi po dyan, kung minsan, nababagabag kami, pero ito po yung maganda, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Hallelujah! Dumating man yung panahon na mabagabag ka, naandun pa rin po yung pag-asa. Purihin ang Diyos. Nakikita mo pa rin na sa gitna ng dilim, meron liwanag. Amen? Yung po yung magandang karanasan. Kaya, hindi lamang po doon sa nakatingin sa Diyos, kundi isang karanasan na sabi niya, inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Sino po dito yung hindi bumabagsak? We experience failure in life. But after we fail, then anong ginagawa po natin?
then we stand again. Nagpapatuloy tayo. Bakit? Because second, whenever God never put period when God put a comma. Kasi po, ang Diyos, ang nilalagay po, comma, at hindi po period. Naiintindihan po ba natin yung paggamit ng comma and period? Saan po ginagamit ang comma? Saan po? Ang comma ginagamit para mag-rest. Di ba? Hindi ba kayo nagre-rest sa kama? We rest in kama. Why? Because after we rest, we fight again. Kasi nga po, ang inilalagay ng Diyos sa buhay ng Kristiyano, hindi po period. Kama. Ibig sabihin, hindi pa naman tapos. Di ba? Sabi nga po doon sa verse 16, so we do not lose heart, though our outer nature is waiting away, and our inner being renewed day by day. Wow! Ang problema sa maraming Kristiyano, hindi natin alam kung saan tayo pupwesto. Kama is in between. Saan ka lalagay? Sa kaliwa o sa kanan ng kama? The important here is you should know where are you living. Where you are living. To the left, before kama, or to the right, after kama. Tingnan natin ha. We are afflicted in every way. Alam niyo po ba yung afflicted na naranasan nila? Kahirapan yun eh. When we talk about affliction, when we talk about afflicted, it's all about difficulties, trouble, hardship. Sabi ni Apostol Pablo, naranasan nila yung everyday. Left ng kama. Pero ito yung maganda. Before kama, yun yung naranasan nila. Kahirapan. Araw-araw. But after kama, anong sabi diyan? But not crush. Hallelujah. Kami-kami lang yung paghihirap. Pero sabi, hindi nanulupig. Kapatid, nakukuha po ba natin yon? Never put period when God put a comma. The problem is every people, even Christian today, tinutuldukan kagad ang buhay. Instead na comma, period ang ginagamit. Kaya never put period. Because God put a comma in our life. Dapat alam natin, saan ka ba mag-stay? Left or right? Before comma or after comma? Inuusig kami before comma. Pero ano yung after comma? Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Nasa left ng kama, before kama, napapabaksa kami. Pero in right side, after kama, ngunit hindi tuluyang napapatay. But not destroyed. Persecuted but not destroyed. Struck down but not destroyed. Kapatid, never, again, I tell you, never put period when God put comma.
ginagawa. Pangatlo, the trouble will not last. The trouble will not last. Ano po yung sabi ng verse 17? For this slight momentary affliction is preparing for an eternal weight of glory beyond all comparison. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit pang walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Sabi po ni Apostol Pablo, yung mga bagay na nakikita, transient. Panandalian lamang. Di ba pag pumupunta tayo, pag pupunta ka ng Baguio, ano ang hahanapin mo? Transient house. Ano ibig sabihin? Titingin ka ng bahay na kung saan manunuluyan ka, panandalian lamang. Nakuha natin? Yung mga troubles in life, panandalian lang po yan. It will not last. Kung ano yung kahirapan meron tayo ngayon, panandalian lang yan, kapatid. Sasabihin mo, Pastor, kasi madali mong sabihin niya kasi hindi ka dumaraan sa pinagdaraanan ko. Tandaan natin, we have in common. Maaaring nauna ka, pero dadaan din ako dyan. Or nauna na ako, bago ka pa dumaan dyan. We have in common. Pero ang maganda dito, lahat ng bagay na pinagdaraanan natin, hindi po ito mananatili. Ito'y pansamantala lamang. Ano po ang sabi dito sa unang Pedro 5:10? Sabi diyan, after all suffer a little while. Tingnan niyo po. Yung suffering na meron po tayo, ano po ang sabi ng apostol ng Biblia sa 1 Peter? Or a little while. Sandali lang po yan. After you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Apat na bagay ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo pagkatapos mong dumaan sa pansamantalang kahirapan ng buhay. After you suffered for a while, four things God will bring into your life. Ano po yung dadalhin niya? Sabi niya, He Himself will restore. Hindi po ang magbibigay ng restoration na yung sarili mo. For you to encourage, you need to encourage yourself. But according to the Bible, God itself will restore you. Hinang-hina ka na. Sino po ang magpapalakas sa iyo? Ang Diyos. Naliligaw ka na, pero sino ang magbabalik sa iyo? Ang Diyos. Halos mamatay ka na sa hirap, pero sino magbibigay ng buhay sa iyo? Ang Diyos. And He said, Christ will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Wala pong iba. Maaaring kasangkapanin ng Diyos ang kapatid mo para ma-encourage ka. Yes, that's true. Pero yung sumasa Kanya, para siya po ay maging encouragement, and that is the Spirit of God. Kaya nga nabibless ka sa Kanya eh. Bakit? Kasi the Spirit of God lives in Him. Kaya every time natitingin ka sa Kanya, every time nakakausapin Kanya, nagbibigay ito ng encouragement. Why? Because the Lord who work in Him will work to both of you.
Ulitin ko po. The Lord who worked on him will work to both of you. Siya ang kinasangkapan ng Diyos para kayong dalawa i-establish, i-strengthen, i-confirm. Confirm for what? Alam niyo po, sa panahon ng bagong tipan, kapag ka meron pong karamdaman at pinagaling ng Diyos, ano pong ginagawa? Nagpapasuri po yan. Pumupunta po yan sa mga saserdote at sinusuri at kinukonfirm na magaling na siya para makahalubilo. Magkaroon ng restoration, makihalubilo siya sa karamihan. Kasi kapag ikaw merong sakit, meron kang ketong, i-isolate ka. Para ma-restore ka, kailangan merong mag-confirm. And God Himself is the one who confirmed that you are victorious. Palakpakan natin si Lord. Hindi lang yung ibang tao will testify about what happening to you, but God Himself clearly saying, you are a victorious. Because God made everything noon pa man. Kaya nga po yung nangyayari ngayon is not about the declaration sa mga bagay na makikita mo happening sa darating, but what God has done from the past. It will bring you into victory in your present time. Bakit? Because the God whom you believe is the God of yesterday, and He is the God of today, and the God of the future. Siya yung Diyos noon, siya yung Diyos ngayon, at siya yung Diyos bukas. He never changed. Kaya nga po, the trouble we have, it will not last. Pansamantala lang yan. Tatlong bagay ang pwede natin tandaan para tayo po lalong matulungan na magtiwala sa Diyos. Una, tumingin tayo sa Diyos. Pangalawa, never put a period when God put a comma. Maintindihan natin, nakikita natin yung hirap, pero after that, may sarap. May hirap, pero may tagumpay. Pangatlo, the trouble will not last. Yung kahirapan na meron tayo, hindi ang pangwalang hanggan. Ito'y pansamantalang. Kaya kapatid, kung magkaganon, kapit, magtiwala lang tayo sa Diyos. Pasasaan? Matatapos at magtatagumpay ang lahat sapagkat si Kristo namatay at nabuhay upang tayo magtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay. Magandang umaga po, pagpalain tayo.